Hello everyone. Good morning, good afternoon, and good evening in the other part of the world. Isang magandang araw sa inyong lahat. Saan man sulok ng mundo kayo. And right now it's the March 1st, 2025. Wow, buwan ng Marso. Alam mong, buwan ng Marso is very important for me, this month of March. Dahil naniwala ako sa Women History Month, ang mga kababaihan na dapat nating bigyan ng kahalagahan, yung mga kababaihan na maraming na-achieve sa buhay, and the same time the women who work hard, to support our community, our society, and especially our family, right? So maraming mga kababaihan na na-inspire ako sa aking araw-araw na buhay, sa mga, lalo na sa parents ko, sa mother ko, isa sa women na kahit wala na sa mundo na ito, I was inspired sa mga ginagawa niya sa buhay. She's always there for when it comes to community service, pagserbisyo sa simbahan, sa community, and the same time sa publiko na tumutulong siya. Kaya, this month of March, one of the special months sa akin, kasi ito yung month na maraming birthday celebration sa mga family namin. At saka, kung sino man nag-celebrate ng birthday nila ngayong buwan ng Marso, I wishing you the best, good health, more blessings, and success in life. So, balik tayo sa usapang kababaihan. Siguro alam ko naman na bawat isa sa atin merong mga kababaihan na naging parte ng ating buhay. Na isa na na-mention ko either ating ina, ating mga aunties, tiyahin, or ating mga teachers, or kaibigan, or sino man na naging bahagi ng ating buhay. Kasi yung women, marami silang rules sa mundo na ito. Lalo na yung mga nanay na how they sacrifice everything for their children. Especially yung mga single mom. Mga single moms na marami, Kaya I would like to congratulate, celebrate, and acknowledge all the women around the world na as we celebrate the Women History Month, na ito ang buwan ng mga kababaihan, na ang mga kababaihan dapat natin nirespeto, minamahal, at sinusuportahan. Alam ko na hindi madali, lalo na sa ibang bansa or dati sa Amerika, na always yung binibigyan lang ng kalagahan or power sa kahit anong trabaho is mga kalalakihan. So at this time, makita mo, marami naging women na nagtatrabaho din mga different kind of job. Dati pag sinabi mong men para mga engineer, pero ngayon marami ng mga kababaihan na engineer na rin, kaya at this time, mga kababaihan na maging astronaut, so there's a lot. So kaya sa buwan ng kababaihan, dapat natin ipakita yung pagmamahal at pag-celebrate natin to all women na naging bahagi ng ating buhay. Kasi bilang isang babae din, bilang isang ina, at bilang isang anak, one thing I learned in my life that I acknowledge and respect my mother nung buhay pa siya. At saka, ang natutunan ko na tuparin yung mga pangarap natin para sa mga magulang natin, para sa pamilya natin, at lalo pa sa ating mga sarili. Kasi sa mundo ito, hindi lang para sa kalalakihan o kababaihan. Everybody have the same opportunity. Sana nga, At saka kung hindi man nagkaroon ng the same opportunity, at bilang kababaihan, I always advocate for women. Kailangan bigyan natin kahalagaan na isang babae na naka-inspire sa akin. Kung narinig yun ang kwento ni Malala, isa siyang, I think, Pakistan, right? Pakistani siya na grabe sa lugar nila na in their area na hindi priority yung education para sa kabataan, lalo sa kababaihan. So, but she fight her right, kaya naging kilala si Malala. At I even watching some of her documentary. At saka nung nag-graduate ako ng master degree, yung tatay niya, siya yung naging namin. Siya yung speaker namin na how we acknowledge women in our life. Kaya sa araw na to, ina-acknowledge ko talaga yung maraming mga kababaihan na naging inspirasyon. Isa siguro sa na-inspire ako na women na Filipino-American icon, nakilala ko si Miss Olivia Kidoko.
alam mo yung nung dumating sa Amerika, how she sacrificed her life here para matupad yung mga pangarap niya, but she never ever give up. Tingnan mo ngayon, successful na siya, lalo na yung skincare product na yun ang official sponsor palagi na pinipili ng Miss Universe, at mismo si Miss O naging Vice President din. At saka marami, Miriam Defensor Santiago, of course, si Tita Cory, right? Aquino, Corazon Aquino, na naging inspirasyon din sa mga kababaihan. You know, the first president of women president sa Pilipinas. So, marami mga kababaihan na parang Gabriela na handa nila ipaglaban yung women's right, handa nila gawin ang lahat, lalo sa lahat ng mga ina, lalo sa lahat ng mga OFWs, ng mga kababaihan na kung sa mga sulok ng mundo ngayon, no, sa ibang bansa na they work hard para mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak nila, you know, at saka mga auntie. So, there's, ano nyo paki-comment kung sino yung isang babae na naging inspirasyon sa buhay nyo, bakit siya at ano. So, you can make a comment and let's celebrate women, kasi gusto ko talaga i-acknowledge all the women around the world. I wishing you the best. I include you in my prayer na continue tayo na magdasal na lahat ng mga kababaihan maging maganda ang buhay, maging inspirasyon sa mga anak nila kung may mga anak sila, or kung mga single man sila, they continue their journey in life. They never give up, they always a hope, they always an inspiration. Kaya because of the women, nabuo namin yung Women of Hope, na kung saan ang aming advocacy ay to help the children, the women and youth. You know, we do it for so many years, almost 5 years na. So, thank God. So, again, guys, I'm ready kasi punta ako sa isang celebration na to help din for a cause, you know, sa ating mga bangkabayan dyan sa Pilipinas. Again, thank you so much. I love you all and wishing you the best. Again, Happy Women History Month. And i-celebrate natin yung mga kababaihan, acknowledge natin, ay pagdasal natin sila sa araw-araw nating buhay. Pasalamatan natin sila, lalo ng ating ina, ang ating mga auntie, mga teacher, or any women na naglala ng magandang contribution sa ating buhay, ang nabigyan ng inspirasyon at pag-asa. Again, hello everyone! Welcome po dito sa ating pag-serve galing sa tindahan pagkaing Pinoy. Tingnan mo naman, ang daming food, konti na lang yung naiwan natin. So we're here to support sa ating mga Filipino community. At saka yung event na to is a cause po. So we're doing this to help our Filipino community, especially po sa Pilipinas. Of course, masaya po tayo nag-serve kasi gusto natin tumulong sa ating mga kababayan. And itong mga pagkain galing po to sa tindahan Pinoy. Nandiyan yung Chef Elaine. Yan, if you want to order. Yes, yan. Bong, anong masasabi mo? Naka-live tayo. Perfect. Perfect daw. Kita mo naman. Sabi niya, pinapalo niya ako. Kaya ngayon, kasama ko na siya. Di ba? Yan. Matagal ko nakakilala yan si Bong. Yan. So, maganda. Enjoy po tayo sa kainan. Makita niyo naman maraming kumakain dito. So, isa po tayo sa tumulong para mag-serve dito. At may baby pa dito. Ano po sa atin? Yan. So yan, makikita niyo naman, ang gaganda, di ba? Naka-blue dress sila. So, tingnan nyo. Yan, may mga sayawan dito. Di ba? And of course, hindi more pang Miss Universe talaga to. Kaya guys, if you're a member of Club O, you need to come and join us. And this is Jen Yang. Yes, ang ganda, di ba? Hindi yan si Chris Aquino, ha? Jen Yang. I just let you know. Oo. Ano pa, Jen? Oh, perfume. Oo, yun ang favorite ko. Oo, ako din. Yeah. Yan. Yeah, this is the travel kit collection na actually nakati. Yeah. Yan. So, maasahan mo yan anytime. So, yeah, go for the goal. Ito siya yung official sponsor ng Miss Universe. And of course, si Tita Aida nandito, yung paborito kong tita. Hello. Yeah. Hello. Yeah, mga ambassadors nandito. Magaganda, di ba? Ambassador ba? Oo.
Kami mga magaganda kasama ni Tita Aida. Oo, paborito ko yung Tita Aida. I love her. I love you Yeah. too. Mhm. Yeah, let's go. And of course, hindi mawala yung mga nagkakagandahan nating mga kasama nandito. Of course, si Bo, si Jay. Alam mo, naka-excited kasi si Jason, pinapanood ko lang sa dati sa Facebook Live. Ngayon nandito na siya sa Amerika. Ano masabi mo? Diba? Yeah. Yes, oo. Kasi dito, we're like a family-oriented. Di ba, hindi mawala sa ating mga Pilipino ang tinatawag nating bayanihan, kasamahan, pagmamahalan, di ba? O, tingnan natin. Oh, wait sandali. Nandito si Joyce, nandyan. At saka ito yung partner ko sa dancing before. If you want to learn how to dance, ito ay contact niyan. Oh, Joel, ano sabihin mo? Bilis! Yeah. And of course, nandito si Joy at saka yung asawa. Mababait yan mga yan. At never ako nagkaroon ng kaibigan na hindi mabait, okay? So, of course, galing sa mabait, sa mas mabait pa. Ito na. Ano to? Sabihin natin. Ciao. Oh yes, we have a campaign for national financial literacy. Actually, this means that we're going to educate 30 million people by 2030. We did it before for like 1 million, but we did it for 20 million. I mean, that's Oh, 30 million. 22 million. So, I'm here with this event. Guys, in sabi mo order for tapos us to na, be able uwihan to na. help, of course, the community, especially the moral community here. You know, probably to help them secure their finances or help them build their strong financial foundation. Yes. I totally agree kasi kasamahan kami yan. At saka ano pang hinihintay nyo? Kaya support natin yung financial education dito especially sa USA and Canada. Thank you, Shao. Sherwin Magallanes Cruz. If you already we have a solution, we have a solution like Everest, and if you already have Everest, you need candles. Yeah, beautiful ka. No? Ang ganda ng transition, right? From financial literacy, from every final expense, going to candle. O nawala yung ilaw. Ooh. And of course, ito sa pinaka-paborito ko talaga, yung JNR. Siyempre, ang ganda ng mga candles nila. Pinaka-paborito, di ka pa nga bumili. Oy, bumili na ako last time ha. Ngay, mamaya pa. Oh, wait. Ang candle hindi to para sa mga patay. Just let you know. Para ito sa buhay, lalo kang mabubuhay, okay? So you have to buy this one kasi it can make your room, your house smell good. At saka, syempre, nandito yung CEO. Okay na masasabi mo? Yes, that's the lovely couple. Sila yung gumagawa, okay? Talaga the best. I'm proud na kasama natin yung mga Filipino and American dito sa ating community. Yes, ano pang hinihintay nyo? Right here. Oh, wait. Nandito yung presidente pala ng Pilamtao Bay. Ay, lumalakad o lumalayo. O maya na lang. Okay? So, ito yun. Ano pang hinantay nyo? Order na. $10 lang. Gana mabango yung sasakyan nyo. Yung bathroom nyo. At saka yung bahay nyo. Again, yan. Hanapin nyo lang yan. johncentral.com. Yan. Habang ako'y naglalakad, ito may nagbo-ballroom dance dito. Yan. Yan. Hello everyone. Thank you sa pag-support, sa pagmamahal. Tayong mga Pilipino dito sa Amerika, nagtutulungan talaga tayo kasi we're doing this for a cause. Hindi lang to para sumayaw at mag-enjoy. Meron tayong tinutulungan na advokasya sa Pilipinas, lalo na sa mga na-affected ng being diabetes. Kaya ito ang reason na nandito tayo. Hello po, anak Jessery. So ito mga Filipino community natin. Yan. 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 Yan, diba? Yan. Naririnig ka na nga dito eh. Oo, tindahan pagkain Pinoy lang to po. Ito yung, ay wala kayong ano no. Wala na yung banner dito, ay yung flyers. Ay naubot ng flyer, di bale. Nandito naman yan, chef. Anong sabi mo, chef? Sabi mo ng lugar mo. Yes. Yes. Yan, support natin ha. Kailangan makikita ako kayo bukas doon sa tindahan Pinoy, okay? So morning, pag nandito kayo. Yeah. So ang gaganda ng mga tita natin. Yan. Again guys, thank you so much sa pagsama nyo naman sa atin. Oh, ito yung kaligayahan namin mga Pilipino. Pa nagkita-kita kami. Kasi wala kaming crowd mentality. Nagtutulungan po kami. Yan. Alam mo, ganyan kagaling yung Pilipino. Kasi pag umuwi, may dala pa yung bit-bit. Yun ang Pilipino.
Palutin mo ako. Yan. Ang kulang sabi, wala kaming dalang plastic bag dito. Meron kaming dalang container na libre na yan, included. Everything is free. So, yan. So, again, guys, thank you so much. And mabuhay. Support natin ang mga Pilipino dito sa Amerika. Lalo na yung Film South Bay community, Norcal, at saka, yun ang maganda sa aming mga Pinoy. Kasi hindi kami, kagaya ng iba na mahilig sa club mentality, we're here to support each other for one common cause. Okay? Yan, ang mga tita natin ready for dancing.